niya para sa lahat at naniniwala po ako na, if you truly love someone, hindi mo po gugustuhin na mapahamak siya. Amen. At yun ang, ipinakita sa akin sa talatang ito na the perfect love of Jesus. Babala po ito ng Panginoon na gusto niya tayong maging handa sa pagdating niya. Basahin ko po muna yung scripture. Amen po. Ang talinghaga ng 10 dalaga. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumulubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Verse 2. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 nama'y matatalino. Verse 3. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Verse 4, ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Verse 5, naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Verse 6, ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas kayo upang salubungin siya. Verse 7, agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Verse 8, sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis, aandap-andap ng aming mga ilawan. Verse 9, baka hindi ito magkasya sa ating lahat, mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ang matatalino. Verse 10, kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Verse 11, pagkatapos dumating naman ng iba pang dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Verse 13, pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng iyong mga salita. Let's pray po. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, I praise you, I honor you, I glorify you, I thank you, always sa buhay ko. Salamat po sa opportunity na ipinagkaloob mo sa gabing ito na ako ay tumayo bilang iyong lingkod. Father, help us to open our hearts, our ears, and our minds na mas maunawaan ang mensahe mo sa gabing ito at patuloy na magrema sa aming mga buhay. Salamat din po sa buhay ng aking mga kapatid na handang makinig wholeheartedly sa iyong banal na salita. Father, I humble myself, I surrender my heart, at inaamin ko po na wala akong kayang gawin kung wala ka. Patuloy mo po akong gabayan. Gawin mo lamang po akong vessel sa gabing ito at patuloy na maging daluyan ng iyong pagpapala. Langisan mo po ang aking mga labi at patuloy na ikaw lamang ang mataas sa gabing ito. O precious Holy Spirit, I acknowledge you sa buhay ko. Guide me, teach me, correct me always. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Po. Sabi po, ang kaharian ng langit ay inihalin tulad ni Jesus sa 10 dalaga na sumalubong sa lalaking ikakasal. At bawat isa ay may dalang ilawan. Dito po, makikita natin na sumisimbolo sa lalaking ikakasal ang ating Panginoong Jesus. At ang 10 dalaga naman ay sumisimbolo po sa ating mananampalataya o sa iglesia o believer. Sabi po doon, bawat isa ay may dalang ilawan. Ang lahat ay may pananampalataya sa Panginoon. Ang sabi po doon, ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 naman ay matatalino. Ibig sabihin po, nahati sa dalawa yung mga mananampalataya. Yung unang 5 ay mga hangal o mangmang. Sila yung mga
uri ng mga mananampalataya na, sabihin na po nating kumakapit sa religion, walang spiritual growth, lack of discernment o ang mga mangmang sa spiritual ay madalas na tumatanggap sa lahat ng kanilang naririnig ng walang pagninilay-nilay na, naghahatid sa maling pagpili at sariling kapahamakan. Ano po, may pakikinig pero walang rema. Sila yung mga, may paglilingkod, palaging present sa church, uma-attend sa mga gawain, fellowship, ngunit, hindi naka-surrender ang puso at buhay sa Panginoon. Ano po, amen. Walang tunay na koneksyon at walang paglago, walang bunga. Sila yung pagkatapos makinig ng mensahe walang reflection at patuloy na nagko-compromise sa mundo at walang kahandaan sa lahat ng puwedeng mangyari. Ang pangalawang uri naman ay ang matatalino o yung, spiritually, sila po yung may malalim na koneksyon sa Diyos, bukas ang isip at puso, marunong makinig at may refleksyon sa sarili. Palaging pinapakinggan ang gabay ng banal na espiritu sa kanilang buhay at hindi nagdedesisyon para sa kanilang mga sarili. May kapakumbabaan at matatag sa lahat ng mga pagsubok at nananalig sa pangako ng Diyos. Sila yung may spiritual growth at hindi, nananatiling stagnant lang. May obedience at may alab sa paglilingkod at higit sa lahat may surrendered heart, at life at patuloy na nagpapaayos sa Panginoon. Sa Mateo 25 verse 3-5 sabi po doon, ang mga hangal ay, nagdala ng kanilang ilawan, ngunit hindi nagbaon ng reserbang langis. Palagi po nilang dala yung kanilang faith at paniniwala kay Jesus, ngunit wala sa kanila ang Holy Spirit. Madaling sabihin ang mga salitang, "I trust you, I believe you," or, ah, pero 'di ba po, hindi sapat yung paniniwala lang. Ano po, meron pong prayer pero hindi handang sumunod at hindi handang tumalikod sa mundo. Ang tawag po ay kung halimbawa, partial lang yung obedience, pinipili lang yung convenient gawin. Ano po, tinanggap lang si Jesus sa salita pero, walang pagsuko ng buhay at ang matatalino na may, nagdala pa ng ekstrang langis, bukod pa sa dala nilang ilawan. Yung katangian po ng, mananampalataya na merong, pagsuko, may surrendered heart at may totoong pagkatakot sa Diyos. Palagi po silang handa, ginagamit yung mga natututunan niya sa pakikinig at patuloy na ina-apply sa buhay niya. Palagi pong, ginagamit ang wisdom na ipinagkaloob ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. In short po, yung, meron silang, Christ-like na pamumuhay. Kasi 'pag sinabi pong Christ-like 'di ba po, all-in-one ano na po yun, all-in-one package na. Amen. Kasi, especially po yung ano, kasama po yung love and compassion sa lahat. And sabi po nga sa awit, 119, chapter 119 verse 1-2, "Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban." Amen. And sabi po sa verse 5, naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Dito po sa verse 5, pinakita po yung, pag-ibig, at habag ni Jesus. Kasi grabe po yung ano po, yung pasensya niya sa atin. Yung grabe po yung haba ng pasensya niya sa atin ano po, at yung pagmamahal biruin niyo po, inaantala niya yung kanyang pagdating upang tayong lahat ay maligtas. Ano po, binibigyan niya po tayo ng pagkakataon na, makapagsisi, tumalikod sa mga kasalanan, ano po,
na talagang He is so patient with us. Amen. Ngunit sabi po sa verse 6 at 7, ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Verse 7, agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sa buhay, hindi talaga natin hawak ang ating mga kapalaran o lahat ng mga pangyayari, sitwasyon. Wala tayong kontrol, tanging ang Diyos lang ang nakakaalam at walang sino man ang makakapigil sa pagbalik ng Panginoong Hesus. Kaya sabi po, ready or not, kailangan nating magsulit sa Kanya ng lahat. Ano po, wala na pong excuses, di na tayo pwedeng humingi pa ng pangalawang pagkakataon para ayusin ang lahat sa ating mga pagkakamali, sa ating buhay. And sa verse 8 at 9 po, sabi po doon, sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis, andap-andap ng aming mga ilawan. Dito po, sinubukan ng mga mangmang na humingi ng langis sa matatalino. Eh, di ba po kapag po sinabing mangmang, ay yung sabi po nga ano mas okay pa raw po yung, sorry po sa word, yung bobo kaysa po sa hangal. Kasi yung bobo pwede mo pang maturuan. Pero yung mga mangmang po, sarado na yung kanilang mga pang-unawa or minsan dala na din ng maling katuruan, akala nila po ang kaligtasan ay hinihingi o pinaghihirapan, parang po, parang para bang po yung sasabihin na, mabuti naman ako sa kapwa ko, tumutulong naman ako sa nangangailangan, okay na yun, ligtas na ako, amen. Pero sabi po sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Ibig sabihin po, na ang kaligtasan ay wala sa mga good works, dahil ang kaligtasan ay nagmula sa Diyos lamang at hindi sa mga kakayahan natin. Ito ay natanggap natin individually. Hindi porket naligtas na yung kapitbahay niyo dahil close kayo, iligtas ka na rin, or may isang tumanggap kay Jesus sa pamilya niyo, ligtas na kayong lahat. Hindi po ari yun, hindi po gano'n. Amen. Hindi nahihiram ang malalim na relasyon sa Diyos sa kahit na sino. Hindi nahihiram ang surrendered heart ng kaibigan, at hindi mo puwedeng hiramin yung mainit na paglilingkod ng ka-church. Ito ay individual at kailangan nating i-receive 'yun at tanggapin at paniwalaan na si Jesus ay ating Panginoon at tagapagligtas. Dahil lahat tayo ay haharap at magsusulit sa Diyos sa kanyang itinakdang panahon. Sa verse 9 naman ang sabi, baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. Sa totoo lang po, hindi po sila naging makasarili sa pagtanggi nila na magbigay ng langis. Kasi po, naging totoo lang sila dahil sila nga po'y matatalino, alam nila na ang kaligtasan ay hindi pwedeng ipasa o hiramin. At sa verse 10 naman po, dumating na yung lalaking ikakasal, inilalarawan nito ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. At dito, isinama na niya ang 5 matatalinong dalaga. Ang buong pusong tumanggap sa kanya at kinilala siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinutukoy din na ang sinabing kasalan ay buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, kung saan wala ng paghihirap at sakit na mararanasan. Sabi naman po sa verse 11 at 12, pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga
Sabi, "Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami." Pakiusap nila. Ngunit, tumugon siya, "Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala." Naiwan at napagsaraduhan sila ng pintuan at hindi na nakapasok sa handaan ng lalaking ikakasal. Ah, ano po, muntik nang nakapasok yung 5, ngunit ang problema ay hindi sila naging handa. Sabi nga po sa Mateo, chapter 7 verse 21, "Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit." Ano po, ito po yung, masakit at nakakalungkot na katotohanan na dahil ang 10 dalaga ay ano po, pareho silang matiyagang naghintay sa pagdating ng lalaking ikakasal, ngunit 5 lang sa kanila ang nakapasok at nakasama sa handaan. Sinabi ni Jesus, "Sino kayo? Hindi ko kayo kilala." Hindi hindi ito tumutukoy kung ano ang mga pangalan nila or kung sino sila. Dahil sa katunayan, alam ng Panginoong Hesus ang laman ng bawat puso nila. Ano po, sabi po sa First Samuel chapter 16 verse 7, "Ang tao'y tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang tinitingnan ko'y ang puso." Tumutukoy po ito sa tanong na, may relasyon ka ba sa akin? Hindi sa panlabas na katatayuan natin kundi, sa kalagayan ng ating mga puso. Dahil, ang pinakamalaking panganib sa mga huling araw ay ang masanay tayo sa mundo at makalimutan nating pansamantala lang tayo dito. At sa dulo, hindi niya tayo tatanungin kung, nagsisimba ba tayo or, Kristiyano ba yung mga tingin natin sa ating mga sarili. Ang tanong niya ay, "Handa ka ba kapag ako ay dumating?" At kung dumating si Jesus ngayong gabi, handa ka ba? Hindi bukas, hindi sa susunod na buwan, hindi kapag natupad mo na yung mga pangarap at, mga gusto mo, hangarin ng iyong puso, kundi, ngayong gabi kapag dumating siya, may langis ba ang iyong ilawan? At may tunay ka bang relasyon kay Kristo o relihiyon lamang ang dala mo? Sa verse 13, binibigyan niya tayo ng paalala na maghanda ka habang may pagkakataon pa dahil, wala sa mga kamay natin ang oras. Patuloy na suriin natin ang ating sarili ngayon. Handa na ba ako sa pagdating ng Panginoong Hesus? Amen. Bago po ako magtapos, may gusto lang po akong i-share. Sana nga po mai-share ko yung, isang, 15 minutes po na story tungkol sa kahalagahan ng oras. Kasi po nung, Sunday morning po sa aking pagde-devotion na may ibinigay po na word sa akin ng Lord. Ito po ang oras. At naniniwala po ako na isa po sa pag ano ba yun, isa po sa, kalakip ng pagiging handa, yung oras. Ano po, mahalaga ang oras. At yun po, try ko pong i-share. Wait lang po. Try ko pong i-share yun sa ano, wait lang po. Sana mag-share. 15 minutes lang naman po. Wait lang po.